Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng pan de yema. And here are the following Plain flour ingredients. and bread flour, Warm milk, sugar, melted butter, egg, warm water, salt, and yeast. Para naman sa ating yema, gagamit tayo ng condensed milk, melted butter, egg yolks, and vanilla. So, ang lahat ng ingredients and exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Paki-check na lang. So, dito sa ating warm water, paalsihin lang natin yung yeast. So, dapat ang temperature nito between 110 and 115 degrees Fahrenheit. So, itong warm water, kuha lang tayo ng konting sugar. So, i-mix lang natin. Then, ilagay na natin yung yeast. So, paalsahin natin to. Make sure tama ang temperature ng water nyo. Hindi malamig or hindi masyadong mainit. Otherwise, hindi aalsa ang ating yeast. So, iset aside lang natin to. So, habang minihintay natin yung yeast, so itong ating bread and plain flour, haluin lang natin. And i-add na natin yung sugar at yung salt. So, haluin lang natin to, maigi. So, ito na yung ating dry ingredients. So, maglagay lang tayo ng oil sa gitna. So, ito na ang ating yeast. So, bubbly na siya and frothy. So, isama na natin dito. And the rest of the ingredients, yung ating egg, melted butter, at yung milk. So, haluin lang natin ito. So, magninid tayo by hand today. So, ayan. Nahalo na natin yung dough. So, magninid na tayo by hand. So, dito sa ating clean surface, magdas lang tayo ng flour. Then, salin na natin itong ating bread dough. So, pagmasa natin, so, kailangan i-push and press. So, ganun lang. Push and press. So, continue lang natin to hanggang maging smooth ang ating dough. So, medyo siguro mga 10 minutes tayong magmamasa ng ganito. So, kung medyo sticky, mag-add lang kayo ng konti pang flour. Unti-unti lang, huwag masyadong madami. Baka naman tumigas yung ating dough. So, mag-add pa tayo ng konting flour. So, ganun lang. Make sure malinis ang kamay nyo pag ginawa natin ito. So, ayan. So, ayan. After 10 minutes ng pagmamasa, eto na. Smooth na yung ating dough. So, pwede na ito. So, bilugin lang natin ito. Papasok. Okay. And then, dito sa ating bowl, nag-grease lang ako, naglagay ako ng oil. So, ilagay lang natin dyan. Paikot. And balutin lang natin to ng cling wrap or cling film. And then, papaalsahin natin to for 1 to 2 hours. Ilagay lang natin sa loob ng oven or sa loob ng microwave. Kailangan, walang hangin, draft-free yung ating environment. So, balikan natin to. So, after 2 hours, eto na yung ating pinaalsang dough. So, hindi muna natin to gagalawin. Gagawin na natin yung yema. Kasi kailangan mainit pa yung yema pag binalot natin. So, bago natin simulan yung yema, mag-prepare lang tayo ng plate. Mag-brush tayo ng oil or butter.
Then, we'll set this aside. So, dito sa ating pan on a low heat, so, ilagay na natin yung melted butter. Yung ating condensed milk. Yung vanilla. At yung ating egg, i-beat lang natin. Then, i-mix natin to completely. So, continuous lang ang ating stirring. Make sure ang heat nyo ay low lang para hindi siya kukunat or masusunog. So, continuous lang. Medyo matagal itong process na to. So, after 5 minutes ng continuous stirring, so yeah, medyo malapot na. So, continue pa natin to para hanggang maging parang gooey na siya na malagkit. So, malapit na ito. So, ayan. Ready na yung ating yema. So, i-transfer na natin to sa ating prepared plate. So, mga 10 minutes din tayo naghalo continuously. So, ito yung ating prepared plate. So, sali na natin yung yema. So, i-form lang natin to ng pahaba. Ng rectangle. Yan. So, ayan to. Nahahatiin natin to into 20 pieces. Kasi 20 yung ating bread. So, make sure na even yung ating yema. Para fair sa hatian. Okay. Then, mag-proceed na tayo sa ating next step. We'll set this aside. So, dito sa ating worktop, yung ating magdadas lang tayo ng flour. So, ito yung napaalsa nating dough. So, yan. Ang ganda. So, tanggalin lang natin yung excess air. And then, hatiin natin sa dalawa. So, yung ating one piece. So, pahabain lang natin. And then, hatiin natin to sa 10. So, hatiin muna natin sa gitna. So, depende na ito sa size na gusto nyo. Kung gaano kalaki yung gagawin. Gusto nyo gawin ko 5. Gusto nyo, timbangin nyo para talagang pantay-pantay. Pero kung pambahay lang naman, pwede nang hindi. So, ganun din ang gagawin natin dun sa other half. Itong ating isang dough, yan. I-flatten lang natin using our finger dito sa ating palm. So, kuha lang tayo ng ating yema. So, habang mainit yung yema, kunin na natin. So, ilagay lang natin sa middle. And then, i-seal lang natin to. Like that. Yan. So, make sure na seal siya completely. So, ayan na. So, kuha lang tayo ng tray. Yung ating tray, nag-grease ako. Nag-brush lang ako ng oil. So, lagay natin. So, continue lang natin itong process na to hanggang matapos natin lahat. So, eto. Nakatapos na tayo ng isang tray. So, balutin lang natin to ng cling wrap. So, we'll leave this for another half an hour to rise. And then, bago natin to i-bake. So, after 15 minutes, so umalsan na uli yung ating dough. So, mag-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. I-bake natin to for 12 to 15 minutes or hanggang maging golden brown lang. So, eto na ang ating pan de yema. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo.
Salamat! Bye!